Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay tungkol po sa confidential fund ni VP Sara Duterte, yung kanyang mga critics and kanyang allies at ganun din po kay Pangulong Bongbong Marcos kasi meron po siyang sinabi. No? Sa palagay ko po importante. At bago po tayo magbigay ng ating opinion at reaction, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. Diyan po yan sa Barangay Panan, Botolan, Zambales. Sa ating mga kaibigan, kasamahan sa The Nomads, sa ating mga members, shout out, salamat po sa inyo. At ganun din po, shout out at salamat sa ating mga regular viewers ng ating video premiere. May God bless you all. At sana sama-sama tayong magdasal tungkol sa kapayapaan diyan po sa Middle East. No? Sana yung mga kapwa Pilipino po natin na nandiyan, mga OFW, sana ay mailikas po kasi mukhang hindi po maganda nang nangyayari dyan. No? So punta po tayo dito sa topic na ito, diyan po sa balita ng Manila Bulletin. No? Pero bago po yan, ako lang may pakiusap sa inyo na sana bago kayo magkomento sa ating mga videos, tapusin nyo po ng buo. No, hindi yung nandun lang kayo sa 2 minutes, 3 minutes tapos magkomento na kayo. Hindi nyo natapos ng buo. Kaya minsan yung komento nyo po, minsan hindi maganda no? Nagmumukha lang kayong kayo ang engot, hindi yung gumawa ng video. Parang pag kay Sara Duterte ang topic, parang tingin nila against hindi naman po. Nasabi ko sa inyo, ako po ay pro-government. No? Dinidepensahan ko po ang BP sa Makabayan Black. Dinedepensahan ko ang BP sa mga aktivistang mga leftist. Tapos kung makapag-komento kayo, sasabihin nyo, tanga-tanga mo naman, di mo alam ang confidential fund ng BP. Tinapos mo ba yung video? Di ba mga kababayan, sinong hindi mag-iinit ang ulo? Parang nagbasa ka ng libro, gusto mong basahin, ganito kakapal. Pero ang binasa mo lang hanggang doon ka lang sa preface. No? O di kaya sa introduction na almost 1 page lang back to back pa. Di ba? Tapos nagkomento ka na, nagbigay ka na ng sarili mong reaction. Hindi mo naman natapos. Opa. Di sana, hindi ka na nagbasa ng libro, hindi ka na lang nanood. Di po ba? Yun lang pakiusap ko. Tapusin nyo para malaman nyo yung ating sinasabi na we are not maligning or attacking the BP. Sinusuportahan pa nga no? Ewan ko ba sa ibang mga followers talaga, sa mga ibang mga nanonood. Yung iba naman, akala mo, kakampi mo. Tapos bigla kang iba-block sa mga live nila. O diba? Hypocrisy to the best. Mga hypocritical. O diba? O ito na po. Sabi ni Bato. Bato to BP Sara's critics. Sue her if you have evidence she misused funds. O sabi daw ni Bato sa Tagalog, kasuhan nyo ang BP kung may nakita kayong ebidensya ng maling paggamit ng kanyang confidential or intelligence funds. Yan po ang sabi niya. No, kasi po yung mga ingay ng mga makakaliwang grupo, Makabayan Black, si Hontiveros at yung mga nandun sa mga ex account nila, no, doon po sila nagngangaw-ngaw. Ngayon, kung talagang gusto nyong mawala sa political arena, sa equation, si BP Sara, ng isang Vice President ng bansang Pilipinas, kasuhan nyo na po. Kasuhan nyo na. Since, nakita nyo naman, sabi dito, ng COA, dinisclose, inilabas ng COA, ang CIF fund ng Mayor Sara Duterte during her time as a mayor in Davao, na siya ang pinakamalaki. The biggest spender. Dinisclose na, inilabas na. O ngayon, ang gawin nyo, basahin nyo yung report. Ngayon, ang gusto nyong mangyari, magkaroon pa ng full audit report, ang COA. Na-audit na Tapos, sa dami ng trabaho ng COA, ipaparedo nyo. So, hindi kayo nagtitiwala dun sa report ng COA na nilabas nila. You want a redo? Audit? Re-audit? Diba? Ibig sabihin ng is again. Do it again. And that is a time-consuming task. From what? From what year siya naging mayor? Na?
Between 2016 to 2022, yung time na yun na kung saan ang tatay niya ay presidente pa. So, questionable sa kanila yon. Then, why don't you do your own audit itself by reading that COA report? Pabasa nyo kay Kimbo. Magaling si Kimbo eh. Diba? Sabi niya, 11 days lang ginamit ni Sara yung 125 million CIF niya eh. Noong 2022. Oh. Pero, anong sabi? Wala silang nakitang misuse. Pero, the narrative is there. Ang laki ng CIF mo. Ang bilis mong ginastos. Saan mo ginastos? Oh. Ano ang sabi ng BP? Peace and order. Ang gusto po talagang lang makita, yung listahan. Kung yung CIF na yan ay ginamit sa tamang pamamaraan base doon sa nakalagay sa circular number 15. Kung meron man. O ngayon, kung may nakita silang illegal entry doon, file a case, sabi ni Bato. No? Kasuhan nyo. And better yet, file an impeachment trial. I-impeach nyo ang VP Sara Duterte. At kung magtatagumpay kayo, sinong ilalagay ninyo? Sino? Base sa 1987 Constitution. Si Mig Zubiri? No. Si MR? No. It is the pleasure of the President that he or she will pick her Vice President. Sino ilalagay? Sinong gusto nyo? Si Hontiveros. Neck mo, Hontiveros. Kasi pag naging BP yan, paplanuhan nilang i-impeach si Presidente Bongbong. Ay nako, gawin ninyo. Sige, nasabihan ko na kayo. Eh kaso to, mga kababayan, wala silang makitang misuse. Kaya the narrative is there. Sige, i-stare nyo yung pat. Confidential fund, traffic. Saka tong, ngayon yung bago yung SALN. Sige, stare nyo. Doon na tayo maglalaro. Hanggang sa mapaikot natin. Kasi di ba steering? Di ba? Stare mo yan. Sige. Haluin mo. Hanggang sa ang utak ng tao ay mahiliw na at maniwala dito sa kanilang ginagawang kademonyuhan. Yan. Ano lang sabi ni Bato? Wala ako nakita maling ginawa. Kung may nakita ako, sasabihin ko siya ay mali dyan. Mali yan, Day. Napakaganda ng kanyang hangarin na maiwasan ng kabataan na ma-recruit sa armado, CPP, MPA, lahat tayo, parents, gusto natin. Tama naman. Ako as a parent, gusto ko yan. Gusto ko ng peace and order, lalo na sa mga eskwelahan. Maprotekta ng ating mga kabataan. Malayang nakakapaglaro dyan sa kalsada. Kasi ginawa yan namin noon. Ayaw nyo yan? Di po ba? Bago kayo makinig sa mga makabayang vlog, tingnan nyo muna yung intention nila. What is their intention? Ano ang stance nila sa peace and order? Wala! Ano ang stance ng mga activists sa peace and order? Wala! Di po ba? Oh. Tapos yung iba sa inyo, kumakampi pa para lalong i-stir yung pat, no, ng mga makabayang black. Pasensya naman. O alam ko yung iba sa inyo galit na galit kay Sara. Kasi nga, dun sa kanyang ama, saka sa ugali niya na rin na, yung palapatol. Eh, lahat naman sila palapatol eh. Di po ba? Eh, ganun talaga. Iba kayo, iba siya. Iba ugali mo, iba ugali niya. Oh. Kaya ako susundan ko na lang to. Hanggat bumibira ang makabayang black, whether kay presidente, kay BP, na alam naman natin nagtatrabaho silang dalawa, bibirahin ko ang makabayang black at mga lefties. Yan po. Gusto ko maggapi yung mga yan. Mawala yan sa gobyerno. Ang daming naka-implanta dyan. Di po ba? Nakakabanas eh. Paulit-ulit na lang sila. Iba na eh. Tingnan nyo pati yung SALN o damay na asawa niya saka mga anak niya. Kayo ba? Di po ba? Kayo. Madadamay na pamilya nyo. Sabagay, sa SALN kasi net worth and assets mo yan. Pero, nabasa ko yung damayangan. Kakaawa. Di ba? Di ba kayo naawa yan? Na mas pinapanigan nyo pang makabayang black, ang mga lefties. Tapos, ako na nagtatanggol sa inyong BP. Ako pang sasabihin yung tanga-tanga sa confidential.
Basa-basa din, no? Mag-research kayo kung gusto nyo kayo mag-vlog kayo. Kayong mga loko-loko kayo diyan. Pero ang komento ko sa iyo, Senator Bato, wag naman ganyan. Oo, napakaganda naman ng asawa ni Senator Bato. Oh, pero lagyan mo pa rin ng helmet 'yan. Magda-drive ka eh. Mamaya anong sasabihin sa iyo diyan ng mga kritiko? Hoy, sumunod ka sa batas, mag-helmet. O di ba? Sabi niya kasi Bato de la Rosa plants pretty back rider. Dapat walang helmet. O, tingnan mo. Kaloko ka. Dapat walang helmet. Diyan na lang. Sa salita mo na naman na yan. Dapat walang helmet. Makikriticize ka dyan. Abangan mo. Nasabi ko sa'yo. Oo, alam nating maganda yung asawa mo. Pero ingatan mo pa rin kasi ikay magdadrive. Okay lang sana kung naglalakad ka dyan. O kung naglalakad ka, kailangan mo talagang lagyan ng helmet pati yan. Mamaya, mauntog. Para naman para sa iyo lang yan, para wala nang titingin pa. Nang siopaw naman, Senator Bato. Dapat walang helmet. Alam ko namang magaganda asawa nyo. Pero sa mga ganyang bagay, mag-isip muna bago mag-post, oh. Titirahin ka dyan, o di po ba? O, yun lang. Pinaharingan lang natin si Senator Bato. Tingnan nyo. Tirahin natin kasi mali naman yun. Dapat walang helmet. Hindi porket maganda asawa mo, sasakay ng motorsiklo, hindi mo nalagyan ng helmet. O ikaw, safe siya, hindi. Di ba? Safety first, Senator Bato, bago ang ganda. Tama, mali, Mami Peng. Ikaw, ha? Alam ko, magaganda kayo. Pero, payag ka bang sumakay, tumakbo ang motorsiklo na wala kang helmet, tapos yung driver lang? E paano kung ikaw ay natumba? Baka, hello, San Pedro? Sabi, baka nagulat pa si San Pedro. Hoy, ba't ka nandito? Hindi pa naman kita tinatawagan ah. Ano, nag-911 ka na? Hindi po, kasi yung sabi nung entry voice, if I ever have a line to heaven, I swear. Eh kaso, hindi ko po alam linya nyo, kaya pinersonal ko na. Pinersonal na si... Dinalaw ko na po kayo kasi namimiss ko na po kayo. Joke lang ha, joke lang. Nagjo-joke lang tayo. Hindi, Senator Bato, please. Mamaya yan, yung statement mo niyan, dapat walang helmet. Hindi mo na dapat sinabi yan. Those are people with some... Be sensitive. No? Ay, now. Alam naman naming maganda ang mga asawa nyo, jowa ninyo. Pero pag mga ganyang bagay, and you said you're gonna be riding a motorcycle, you're not stationary, you're moving. Dapat nga, moving violation ka. Di ba? Okay, tuloy tayo. Naisingit lang. Ayan po, sabi naman ni Sara Duterte, no to arbitrary time frames for confidential funds. Oh. The allocation of confidential fund must not be limited by arbitrary time frames. Duterte explained that the safety and well-being of the people should be main priority regardless of the duration over which the confidential funds are used. Oh, yun pala, wala palang arbitrary time frame, no? Ano po ibig sabihin ng arbitrary? O kayo diyan na magagaling. Ha? Tingnan natin kay Google. Okay? Anong sabi? Random, by chance, o ganyan, erratic, unpredictable, o ganyan. O yan, yan ang sabi niya. Di po ba? Talagang banatan na lang ito, batuhan na lang ito ng mga salitaan. Kung sinong maraming baon, pero alam ko maraming baon dyan, yung Makabayan Black, yung mga aktivista. Sanay na sanay po sila dyan. No? The allocation of confidential funds should not be constrained by time. O yun naman pala eh. Kaya nga 'di ba, dapat wala na lang time para hindi mo na alam na ikaw ay tumatanda. 'Di ba tulad nito, itong relo ko bumabagsak na oh. Mabagsak na dito sa kamay ko, namayat tayo ng gusto. Hindi na pala ako gagamit ng relo, no? Kasi she should not be constrained by time. Ayos yung sinabi niya. Ayan, babatikusin na naman siya diyan, no?
O, eto pa, yung kanyang fierce defender, no? Eto, sino ba to? Show us the money. Tikia, their Senate, House leaders to come clean about their confidential fund. O, tingnan mo. Yung mga defenders yan, no? Ako, di ko na dedepensahan yata to si BP kasi marami pang mga tanga-tangang follower ito eh. Political strategist Malu Tikia has challenged the Senate and House leadership to reveal the amount of their CIF and how they spend such resources. So, ayan na. Nakisawsaw na rin ito. Eh di magpolitika ka. Ang gawin mo, ikaw Tikia, gawin mo yung tulad ng ginawa ni Dino De Leon. Hingi ka ng freedom of information. Mag-file ka. Mag-file ka sa korte na hingi ka ng freedom of information, no, na ilabas nitong mga congressman ang kanilang, kung sino man ang may CIF, no, ilabas nila kung saan nila ginamit. Tama 'yan, di ba? Maganda 'yon. Follow the lead of Dino De Leon, na isang, alam nyo na, baka kung anong sino nagtulak doon, baka tinulak ng rook kasi Ponce. O, ka, ikaw na muna, ganyan. Hindi ako. O, diba? Ganun ang gawin mo, Malu Tikia. Ask for freedom of information. Sa lahat sila na may CIF. Sana hindi lang CIF. Sana pati yung kung meron man silang budget na for what? For particular event or activities. Be transparent. Lalo na yung makabayang black. Gusto nating malaman din saan nila ginagamit kung meron man silang kinuhang pondo sa kaban ng bayan. Oh, ito pa naman, isang kritiko din ito. No? Muang tinamaan ng kanyang nasaling ang kanyang karamdaman sa sinabi ng BP na yung peace and order ang hindi nag-aano doon ay kalaban ng bayan. O yan, Heidi Mendoza rebats Sara Duterte. Not enemy of the state, just citizen demanding transparency. O yan. Former Commission on Audit, former commissioner pala to ng COA Heidi Mendoza is taking a stand against the secrecy behind the confidential funds allocated to Vice President Sara Duterte. Mendoza dispels Duterte's pronouncement that those opposed to the confidential funds were considered enemies of peace and the people. Excuse me po, we do not undermine funds, we seek to enhance transparency. I am not an enemy of the state, never was and never will be. O sino ba nagsabi sa'yo? Di ba former Commission on Audit ka? Di alam mo ang transparency. Ano sa palagay mo ang ginagawa ng COA ngayon? They're being transparent. Bakit? Kasi dinidisclose nila. Dinisclose nila. No? Na si Sara ang may pinakamalaking confidential fund. O ayun. Tinago ba ni Sara? Hindi. Ni-report nga sa COA former commissioner ka ng COA. Hindi mo alam yung pinagsasabi mong transparency? Naging transparent ang BP. Ni-report sa COA. Now, therefore, COA is the one responsible for being transparent also. Inilabas nga eh. Diba? Inilabas. Dinisclose. O therefore, ano dapat gawin ng mga mamayan? Ask for a full disclosure. Mag-FOI kayo. Diba? Yun din nasabi ni Batoy. Kasuhan nyo kung may misuse. Paano? Reviewin nyo yung report ng OWA. Ng OWA? Ng COA. Sorry naman. OWA tuloy. Ng Commission on Audit. Sinabihan lang kayong enemy of the state, nagngangaw-ngaw na kayo. Di po ba? Bakit? Kasi nasalig kayo. Nasalig ka. You demand transparency? O what you gonna do? Di ba? Sasagutin ka pa ng BP? Sa request mo? No. Go to the proper channel. O tingnan mo si Dino De Leon. The one who is asking for the SALN of the Vice President. He went to the proper channel. So what you gonna do? Do the same thing. Go to the proper channel. Di po ba? Saan? Di sa whatever channel. O, channel 2, channel 4, channel 7. Ano pa gusto mo? Batibot channel. Magbatibot. Yung mga nakaabot ng batibot. Ano yun? Imulat ang mata. Ayan. Hindi ko na po alam. Magbatibot. Ano yun? Ganun ba? Heidi Mendoza? Ano, para lang mapansin ka. Sino ba yan? Hindi ko nga kilala yan. Former commission on... Ano pala yan? Audit? Commissioner? Di ba?
Alam niya naman ang mandato ng COA, o di maging transparent. Sinabi ba ni BP Sara na, hoy, ikaw COA ha, yung ni-report ko, wag mong ilalabas ha. Di ba? Hindi naman sinabi ng COA yon, mga kababayan. Ay, Diyos, may para lang makasawsaw, salsal ang ginawa sa issue. O, di ba? Napansin tuloy siya, nabigyan ko tuloy siya ng airtime. Ayan, nakakabanas, no? Kung susundan nyo, may punto naman si Bato. Tama siya. Kasuhan ninyo. File a case. If you found, no? O if you find, found, o whatever, o ano man yung past or present participle na yan. Diba? Punta kayo sa COA. Since dinisclose ng COA, now it's their responsibility to give you their full audit report. Kung may nakita kayo, then file a case. Paulit-ulit nating sinasabi yan nung pa. Kaso sabi ng Makabayan Black, wala pa kaming nakitang misuse. But the burden of proof is with Sara Duterte. Anong burden of proof papakita ko sa inyo? Nasa COA na. Dapat sinabi nyo, COA has the burden of proof to show us. Nasaan ba yung report? Nasa COA. Di po ba? Ayan din ang ginawa ni Kimbo. Nanghingi siya ng kopya sa COA, kaya nga sinabi niya, 11 days lang. O di ba yung kakamping na yon, nakisama na sa pagtira. O ngayon, you burn the bridges na. She already burned the bridges doon sa kampo niya na LP, and she also burned the bridge kay BP. O, saan ka napupuntang bridge? San Juanico Bridge. Ang ganda-ganda, Kimbo. O kaya dyan sa Nagtahan Bridge. Kung gusto mo ng magandang bridge, Golden Gate Bridge. Dyan sa San Francisco. Hindi po yung gold. Baka ma-misinterpret kayo. Tidbits lang. Kasi dinaanan namin yan. Nag-boat kami. Nag-boat tour kami. Sa ilalim ng ng Golden Gate Bridge. Kakatakot mga kababayan. Kasi ang lalabasan mo na Pacific Ocean. Tapos nandyan na yung PAG. Napanood nyo yung Moving Mist? Yung MIST? Parang may alien. Nung nandun na kami sa ilalim ng Golden Gate Bridge, sabi ko, ikot mo na kapitan. Buti na lang umikot. Tapos dinaanan namin yung Alcatraz Prison. Ay, magandang pumunta dun sa Alcatraz Prison. Kasi kung ayaw mo ng kaguluhan sa mundo, magpakulong ka na doon. Nasa gitna ka ng tubig. Tapos mga pating siguro. Hindi po siya golden. No? Normal lang na kulay. Pero pag tinatamaan ng araw kasi, nagiging golden. Nagiging Italiano gold. Ayun yung Italiano gold. Doon na punta. Ay, joke lang. Ano ko, saan tayo napunta? Ayan. Punta na. Alis na tayo dyan. Dyan sa mga nagbabangayang mga bundok. Kung ano mang bundok yan. Bundok ng Susong Dalaga. Bundok ni Mount Mayon. Di po ba? Bundok ni Mount Apo. Yan, mga ganyan. Anong klaseng bundok pa? Okay. Punta naman tayo sa ating rockstar na Pangulo. Rockstar eh. Di ba? That's my weak president. Sabi nila weak eh. Pero, weak nga ba? Di ba? Oh, kayo na ang humusga. Sabi ng mga peking DDS, weak talaga, weak. I can say, meron ako nabasa eh, sa FB niya. I can truly say, I can prove that weak. Tapos naglagay ng picture niya nang nagpunta siya ng China. Tuta pala ng China ang putya. Sasabihin mong weak ang presidente ko, baka matampal kita dyan pag nakita kita. Tampalin kita ng magkabilang pisngi mo. Ewan ko lang kung maging katulad mo yung pisngi ko. Red. Di ba, Mami Peng? O, yan si Mami Peng, nanonood ng videos natin. Eh, no? Ito po sa politiko. Dapat nakikinabang ang bayan sa kawalang hiyaan ng mga rice smuggler, hoarder. Correct. Tama yan. Ang advice ko dito,
sa mga rice smuggler at hoarder, sige, tuloy nyo lang. Tuloy nyo lang. Kasi nagiging benefit po kayo sa gobyerno. Kasi hindi nagagastos ang gobyerno. Kayo na ang gumagastos. Kaya pag nahuli kayo, lami-lami ang DSWD 4 piece. Di mo ba? Sige, tuloy nyo pa yung kagaguhan ninyo. Mga hinayo pa kayo. Di ba? Oh, ayan na po. Ito po ang sabi niya. Nagugulat ang mga tao dahil sa sako-sako ang pinamimigay natin. Pwede nyo na rin pong siguro bigyan ng libreng sako yung mga smuggler. Alam nyo na ang gagawin nila sa sako. Pero kahit mabigat, mabigat pala yung 25 pounds. Ikaw naman, PBBM. Pag mamimigay ka ng bigas, samahan mo na ng cart. Huwag mong buhatin, baka magka-muscle-muscle kami. Pero kahit mabigat, dahil masaya sila, ay nabubuhat nila ang 25 kilos ng bigas. Siyempre, libre. Kaysa bibili ka ng 20 pesos na kilo ng bigas. O, yung mga nagsasabi pa dyan, ulitin ko, nakita ko na po kung saan merong 20 pesos kilo ng bigas. Ha, Mami Peng, ha? Ha? Ay, Chang. Lulu. O, ikaw dyan, RN 2 cents. Nakita ko na si Daddy Chris. Nakita ko na. I'm just a phone call away. Ituturo ko sa inyo kung nasaan yung 20 pesos kilo ng bigas. Tawagan nyo ako. Oo. Hanapin nyo muna yung number ko. Di ba sabi nga nung si Jensen, yung Canada, yung one hit wonder na kanta, call me baby. Di ba? Anak ko lang siya. Ang kulit, ano kayang tinira ni Tokis? Cheese bread. Malinaw ito na mensahe mula sa pamalaan na lahat ng uri ng pagmamanipula ng presyo ng bigas at iba pang mga bilihin ay nagpapahirap sa ating mga mamamayan at walang lugar ito sa isang bagong Pilipinas. Correct! Ilang beses ko na inihayag sa aking mga talumpati, wala tayong problema sa supply. Ayan, walang problema. Kukulit ninyo. Siguro banas ng presidente kung pwede na nga lang gayahin si Duterte. Mga FU kayo, di ba ganon? Si Pangulong Duterte dati, si Bongbong. Galit na. Pero cool pa rin. No, di ba? Siguro uminom ng cool aid to si Pangulong Siguro, bago siya pumunta sa mga speech engagement niya tulad nito. Sabi niya, Maria, halika. Timplahan mo nga ako nung Kool-Aid, yung flavored na berry. Para cool na cool ako kasi Kool-Aid ang ininom ko. Di ba? Pag magagalit si Marcos ngayon, Marcos noon. Mami Peng, wag kang magalit. Joke lang. Di ba? Hindi na lang sabihin ni Mami Peng, Marcos forever. Yun, wala na yung noon at ngayon. No, para ka namang kanta. Noon at kailanman. Di mo ba? Ay, ewan ko. Ito pa, sabi ng Pangulo, dami nating pasingit, no? Ilang beses ko na inihayag sa aking mga talumpati. Inulit ko na to Wala tayong problema sa supply. Patuloy naman din ang pagpapatibay ng iba't ibang aspeto ng pagsasaka at agrikultura para mapababa natin ang ating cost of production. Very good. Kasi nga po, nandyan ang mga smugglers, no? Hindi matanggal-tanggal Kasi may mga kasapakat sila sa loob mismo ng gobyerno. O sino yung mga government agency na yan? Let's say BOC. Pasensya naman po, Komisyonero Rubio, no? Papalakpakan kita ng husto if you can get rid of that corruption dyan sa iyong ahensya. Yung mga ganun, mga under the table, di ba? Marami pa rin po dyan. Sa DA, sabi ng Pangulo, inamin niya, sarili niyang ahensya. Inamin niya, maraming na implanta. Di po ba? Yung Ports Authority ba, si Dua humahawak niyan, si Rubio rin, under niya ba yan? Irigasyon, mekanisasyon, murang pataba, post-harvest facilities, farm-to-market road, transport costs gaya ng toll at ng tamang timing at balanse ng importasyon. Lahat yan ay kasama sa sistemang ating tinututukan.
Sa kabutihang palad, nagsimula ng mag-istabila at bumaba ang presyo ng bigas. O tingnan nyo, ang daming ginawa para sa magsasaka. Tapos sasabihin ni Manuel, there are growing anti-government sentiments. Igunggong pala siya. Ulitin ko ito irigasyon, patubig yan. Mechanization, yung mga farm equipments, murang pataba. Didilat sila, tataba na. Di ba? Mura daw yung pataba di bumili na kayo kung gusto nyong tumaba. Post-harvest facilities, ano yon? Mga cold storage. Farm to market roads, mga pinagandang daan, hindi na lubak-lubak, maputik. Di ba? Transport cost, yon? Pinatigil yung pass-through fees. Wala nang babayad pa yung mga delivery trucks. Di ba? Sa mga bayad sa kanilang madadaan ng bayan na sumisingil ng mga dadaan ka ganyan. Di ba sinabi nga nung presidente ng asosasyon nila, it cost them mga 800 pesos kada buwan. Isa-isang taon, ilan na yan? Di ba? 9,600 o 9,600, sabihin nyo na mga 10,000 kasi it includes the gasoline. Di ba? Nakita nyo? The president also approved the release of 12.7 billion pesos to help small rice farmers sustain their productivity under the Rice Farmers Financial Assistance Program. Ang dami. While 700 million in excess tariff collections for the Palayamanan Plus conditional transfer under the Household Corporation Diversification Program. Lahat po, ibinibigay ang tulong sa mga magsasaka. Tapos sasabihin ni Manuel, there is a growing anti-government sentiment. Wow ha? Kayo pa? Kayo pa? Ha? Kayo pa? Sino ang mga yan? Ito ba? Yung mga nabibiyayaan? Sila ba? Dapat itong mga nabibiyayaan ng mga tulong ng ating gobyerno ay gumawa rin ng protesta. Hindi anti-government. Anti-makabayan black. Anti-leftist group. Sana ganyan mag-EDSA rin. Mag-EDSA revolution pero hindi anti-government. Kundi anti-leftist, anti-makabayan, pro-government sentiment. Kasi sila lang Sila ang nagda-dominate ng kalsada. Nakikita nyo dyan. No to Marcos. No to Duterte. Marcos noon. Marcos ngayon. Pahirap sa bayan. Ayun ang sabi nila, di ba? Nagmamarcha sila dyan. O bakit walang mga nagrarally naman na pro-government din? Ipakita natin na hindi totoo yung sinasabi ni Manuel na there are growing anti-government sentiments. Kayo pa? Kung ganun, kayo pa? Kulang pa ba ito? Bilyong piso, bilyong mga kagamitan, tulong ang binibigay sa inyo, tapos kayo pa? Sobra na kayong entitled. Di po ba? Pag sinabihan kayong entitled, spoiled. Yun na lang. Di po ba? Grabe Kung ganyan lang naman, sana, sabi nga nila sana, ginawa ka na lang cool aid ng nanay mo. Ayun na lang mas magandang sabihin kaysa yung very demeaning very derogatory, baka lalo kayong masaktan Tapos sasabihin, hi, weak president. Hi, tamad. Hi, anti-government sentiment. Ewan ko, saan kayo nakakita? Kasi yung mga makabayan activists, sabihin ko sa inyo ulitin ko yung phrase, they have a lot of time in their hands para gumawa ng mga ganyan. Kumbaga wala silang ibang trabaho sa Kongreso kundi ngumaungaw ng ngumaungaw. Nakakita pa nga ako ng picture, silang tatlo nakapilipinyana pero nagrarally sa labas. Nakakita nyo? Saan kayo nakakita ng mambabatas na sila pa ang nangunguna ng panggugulo sa kalsada, nakaka-impede ng traffic, nakakaabala? Diba? Tama mali. So therefore, they have a lot of time in their hands to do such things. Hindi sila busy sa Kongreso. Tapos ang Kongreso, walang sinasabi sa ganyan. Sasabihin, it's their right. Pero congressman yan You are leading by example by doing that. Di ba dapat lead by an example by doing great for your nation, for your kababayan? Pero hindi. They're leading an example by what? Protesting.
urging the people to rise against the government. Tama po, mali. Oh, di ba? Tayo naman, wala, okay lang, kalayaan nila. Paano naman tayo? Lagi na lang ba natin tatanggapin yan? Lagi na lang natin panonoorin? Wala man lang kumokontra sila sa kanila? Dapat maggawa din ng grupo na pro-government. Magrarally daw sila. Tapatan natin. Para ipakita na mas marami tayo kaysa sa kanila. Sila lang na nabibilang nyo sa inyong mga daliri ng inyong kamay at paa. Di po ba? Tayo, hindi nga tayo mabilang kasi milyon tayo. 31 million or 32 million. Sila ilan? Ilan ang boto ni Manuel? Ilan ang boto ni Brosas, ni Castro, ni Hontiveros? Pag samasamahin nyo, hindi uubray. Isama nyo pa yung boto ni Lenlen at ni Hontiveros, hindi pa rin uubra kay PBBM sa kay Saray. Di po ba? Kaso yun hinahayaan natin sila. Kasi nga sila, they have a lot of time in their hands. Tayo ng mga good citizen, we don't have so much time to do such things kasi we are busy improving our lives. Sila, bayad sila. Gumangaw-ngaw sila sa kalye. Nakikisama sa mga ganong mga progressive group. Magkano ang sahod ng mga yan? Salary grade 31. Kumukuda yan ng 200,000 plus a month. Yan ang ginagastos nyo. The three of them is amassing 600,000 pesos plus a month. Sa loob ng isang taon, i-multiply nyo yan. How much you are paying these three idiots? Almost 7.2 million pesos a year. How many years sila dyan sa Kongreso? So therefore, kailangan din nilang maging transparent. Hilingin nyo ang transparency nila. May mag-file ng FOI. Ikaw, Tikia, mag-file ka ng FOI. Di po ba? Tama, mali. Tama namang pagka-high blood eye check. Tama na. Mamay magre-reklamo na naman dyan si Lulu. High blood na naman si Hoso. Tawa-tawa, ngiti-ngiti. Di ba? Para tayong teatro, di ba? Meron. Kaya nga, di ba, ang teatro, na kasi umiiyak, nakangiti. Ganun po yun. Ganun ang buhay ng tao. May iiyak, may tatawa. Pag ganun kaya, inside Mandaluyong. Yari na. Inside Mandaluyong. Ito po, ang huling patutsada ng ating Pangulo. Sa Abante tonight. Sukatin tagumpay ko sa presyo ng bilihin, sabi ng Pangulo. Sukatin nyo daw ang tagumpay ng Pangulo. Ayan Hindi malaking bagay para kay PBBM kung bumagsak man ang kanyang approval rating sa mga survey. Di ba? It's just a number, tulad ng sinabi ko sa inyo sa previous vlog. It is just a number because that survey wants to show us na humihina na ang ratings ng Pangulo, approval and trust rating, pero yung kanilang gustong suportahan, pinaaangat. Ngayon, di siya ang tinitira. Di ba? Saka wala mang magagawa. Presidente pa rin ang Pangulong Bongbong Marcos. Bumaba, tumaas man ang numero niya sa survey, Pangulo pa rin siya ng Pilipinas. Bumaba, tumaas ang survey ni BP, siya pa rin ang BP ng Pilipinas. Bumaba ang survey ni Mig Subiri, siya pa rin ang Senate President unless otherwise, he was booted out by his colleagues. Ganon din ang iba pa, si MR at si Supreme Court Justice Gesmundo. Ganon lang yan. It is just the number. Di po ba? Kaya sabi ng Pangulo, sukatin ninyo ang tagumpay ko, hindi sa survey. Yun ang ganun yan kundi sa tagumpay ko, paano mamahala. Boom! Di ba, Mami Peng? Marcos noon. Marcos ngayon. Di ba? Duterte. Pinasukan ng Duterte. Sensya naman. Ang katotohanan niyan, hindi masyado natin tinitignan ang survey number. Yes, kasi hindi na siya lumalaban sa highest position kasi nakamit niya na yun Kailangan mag-move forward tayo. What we expect from him is to do something for us and for our country to give us a better chance in life na umasenso. Na matikman naman yung hindi ka salat kumain, pati merienda 3 times a day.
Di ba? Yung nakakapag-Jollibee ka. Ganyan. Nakakanood ka ng sine dun sa fifth floor ng Mega Mall, yung magandang upuan. Yung kayo lang dalawa ng misis mo, lami-lami kayo doon. Ang ganda ng upuan doon, di ba? Oh, alam niyo siguro yung tinutukoy ko, di ba, Mami Peng? Yung sa fifth floor ng Mega Mall, may magandang ano doon, yung ganda ng upuan, nare-recline mo. Tapos order ka lang ng popcorn, i-deliver sa'yo. Wow, feeling akong Don. Don Tiburcio. Di ba? Oh, sabi ng Pangulo, hindi na natintindihan survey kasi Pangulo na ako. Hindi ko na kailangan yun. Kumakandidato pa ba ako? Hindi na. Pag kumakandidato siya, doon tayo ma-concern. Pero hindi. Yung numero na yan, hindi yan yung majority na na-survey. 1,200. Ulitin ko lang 1,500. 5,000. The maximum is 10,000. Hindi pa rin yan tuminga doon sa numero na bumoto sa Pangulo o sa VP. Kaya, ang tinitignan natin kung talaga bang bumababa ang presyo ng bigas at kung talaga bang umaabot ang supply ng bigas sa lahat ng ating mga mamayan. Ayun! Di ba? Hindi po numero ng survey na 69. Oh, 69. O di ba? 69, 88. Mga gusto nyo yan na numero. Di po ba? 69. Oh, pero iba palang numerong gustong makita ni PBBM. Ano? Yung pagbaba ng presyo ng mga bilihin o ng bigas. Ulitin ko, banggitin nyo ng mabilis ang bigas, huwag mabagal ha. Baka tayo ay matampal. Di ba? Oh, kaya kayo ng mga anti-Marcos, isa lang sasabihin ko sa inyo. Wapakels, presidente pa rin si PBBM. Kahit na ano pang gawin nyo, unless otherwise, you do drastic action. Pero, sige, subukan ninyo. Di ba? Magkakaalaman talaga. Yun lang po. No? Diyan po tayo titigil at baka may magalit na naman sa atin. Huwag na kayong magalit, magdasal na lang kayo para naman magkaroon kayo ng kapayapaan sa puso ninyo. O di kaya, uminom na rin kayo ng inyong mga maintenance meds. Tulad ko. Di po ba? So yan po topic natin, si Bato, yung mga defenders ni Sara, yung kanyang kritiko, at yung pong sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sukatin ang tagumpay niya sa presyo ng mga bilihin, hindi sa numero ng survey. Okay, so any comments? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.